silid-aralan ng St. Paul National High School. Nakaupo sa pinakalikod si Gio Ramirez. Isang binatilyong halos hindi naririnig ang boses. Habang ang kanyang mga kaklase ay nag-uusap, naglalaro o nagtatawanan, si Gio ay nakatungo lamang. Madalas sinusulatan ng kanyang luma at kupas na notebook. May mga nakakakita minsan na nagdudugtong-dugtong ito ng maliliit na drawing. Hindi dahil sa hilig, kung hindi dahil iyon ang paraan niya para maibsan ang kanyang kaba. Lahat ay napapansin ang pagiging tahimik niya. Pero walang nagtatanong kung bakit. Sa mata ng iba, kakaiba lamang siya. Sa mata ng ilan, siya'y napaka-weird. At sa mata ng mga bully, siya ang palaging target. Isa na nga rito ang binatilyong si Bobby Salazar, ang kilalang pasimuno ng mga kalokohan. Sa tuwing makikita niyang nag-iisa si Gio, tila ba nagiging mas madali para sa kanya ang mang-asar. Hindi dahil masama siyang bata, kung hindi dahil iyon ang mundo na nakasanayan niyang ipakita. Kasama niya lagi sina Lem, Janus at Rodel. 3 batang sumusunod sa kung ano ang trip ni Bobby. Ay na si Multo, bulong ni Lem minsan. Tahimik kasi, baka may sumpayan, sabay tawa ni Bobby. Si Gio naman, tumingin lang saglit, ngumiti ng mahina na para bang pilit, at pagkatapos ay muling yumuko. Wala siyang lakas ng loob na sumagot, hindi dahil duwag siya, kung hindi dahil sanay na siyang hindi pinapansin ng sakit. Kapag recess, mabilis siyang nagliligpit, diretso papalabas. Hindi kumakain sa classroom, hindi rin sumasabay sa iba. Halos lahat ay napapansin ito. Minsan, napapailing na lamang ang iba niyang mga kaklase. Bakit pa siya laging nawawala? Tanong ng isa. Baka may tinatagong superpower bro. Biro naman ni Janus. Pero ang totoo, meron nga siyang itinatago. Hindi kapangyarihan. Hindi sikreto ng kayamanan. Kung hindi ang kahirapan. May hawak siyang lumang plastik. Doon nakabalot ang baon. Kanin na minsan ay malamig pa. At pati na rin ang ulam. Isang kaperasong toyo at kaunting mantika lang mula sa piniritong tuyo kagabi. Hindi niya ito kinakain sa classroom dahil ayaw niyang may makakita sa kanya. Ayaw niyang pagtawanan siya. Ayaw niyang maramdaman na mas kakaiba pa siya. Kaya sa bawat recess, dumadaan siya sa likod ng silid, tatawid sa maliit na pathway, papunta sa bakanting lote sa likuran ng eskwelahan. Doon sa lilim ng isang malaking puno ng santol, doon siya kumakain. Doon siya humihinga ng maluwag. Sa classroom, hindi ito alam ng iba. Ang alam lang nila ay nawawala siya. At dahil hindi nila alam ang dahilan, mas lalo itong naging misteryo. At iyon ang dahilan kung bakit siya palagi ang usap-usapan. Sa maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy at luwad, doon nakatira si Gio. Kasama ang kanyang ina na si Aling Tara at ang kanyang ama na si Mang Efren. Bago pa pumutok ang araw, gising na ang nanay niya. Nagkukusot ng labada na halos araw-araw ay tadtad ng damit ng iba. Ang tatay naman niya ay isang construction worker. Madalas may masakit sa likod, inuubo at nauubusan ng hininga sa gitna ng trabaho. Isang gabi bago mangyari ang mga susunod na pangyayari, nakita ni Gio ang tatay niyang nakaupo sa gilid ng papag, nakahawak sa dibdib nito. Tay, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya. Ayos lang ako anak. Medyo pagod lang. Pilit ng ngiti ni Mang Efren. Alam ni Gio ang totoo. Hindi lamang iyon dahil sa pagod, pero hindi niya makuwang magtanong pa. Sapagkat ayaw niya nang dagdagan pa ang bigat. Anak, sabi ng nanay niya habang inaayos ang kanyang baon. Pasensya ka na muna rito ha. Ito lang ulit ang ulam natin. Tinignan ni Gio ang maliit na lalagyan.
kanin at konting toyo at mantika. Okay lang po, Nay. Nakangiti niyang sagot, kahit sa loob niya ay may bahagyang kirot. Dala ang baon, ang lumang bag, at ang pangarap na sana kahit minsan man lang ay magkaroon siya ng masarap na makakain sa recess, katulad ng kanyang mga kaklase. Sa eskwela, kaya siya tahimik ay dahil hindi niya alam kung papaanong makihalubilo. Wala siyang pocket money, wala siyang bagong gamit, wala siyang maipagmamalaki. Hindi siya nagagalit kapag nambubuli si Bobby dahil alam niyang wala siyang kakampi. Kaya ang bakanteng lote ang naging takbuhan niya. Doon siya nagiging malaya. Doon hindi siya nakikita. Doon hindi siya inuusgahan. Doon siya kumakain ng hindi nakayuko dahil sa hiya. Sa ilalim ng puno ng santol, kausap niya ang hangin. Sana minsan, kahit isang araw lang, hindi ako maging pabigat, bulong niya sa sarili. Kung merong makakakita, iisipin nilang malungkot siya. Pero sa puso niya, merong tapang, hindi nga lang halata, at yon ang hindi alam ng mga kaklase. Sa bawat pagkaing isinusubo niya, ay merong kasamang dasal. Sana gumaling si tatay. Sana gumaan ang trabaho ni nanay. Sana'y maging mabuti ang araw bukas. O tahimik lamang siya, pero sa loob-loob niya ay merong ingay na hindi naririnig ng iba. Ito ay ang ingay ng pag-asa. Samantala, si Bobby Salazar, ang kabaliktaran nitong si Gio. Maingay, madaldal, palatawa, at palasuway. Kung sa classroom ay may promotor ng kalokohan, walang duda na si Bobby na yon. Hindi siya takot na mapagalitan. Hindi rin siya takot na gumawa ng paraan para magsaya. Kahit minsan ay nakakasakit na siya ng iba. Pero may hindi alam ang karamihan. Sa bahay nila, madalas siyang tahimik, hindi dahil sa masaya, kung hindi dahil wala siyang kausap. Ang nanay niyang si Mrs. Salazar ay isang OFW. Taon na ang binibilang mula nang huli niyang makita ito at nang huli niya itong mayakap. Ang video call, paminsan-minsan lang. Anak, sorry ha. Trabaho lang si mama ha. Promise uuwi ako kapag may bakasyon. Sabi nito noon. Pero hindi iyon natupad. Dahil doon, lumaki si Bobby sa pangangalaga ng lolo niyang si Mang Cesar. Mabait ngunit istrikto. Hindi sanay sa lambing. Hindi rin magaling magpakita ng emosyon. Ang alam niya lang ay disiplina, trabaho at tahimik na hapunan. Sa puso ni Bobby ay merong butas, pero hindi niya ito ipinapakita. Imbes na maging mahina, ginawa niyang sandata ang yabang at katapangan. Kaya nang una niyang mapansin si Gio, ang pagiging tahimik nito ay hindi niya naintindihan. Para sa kanya, kahinaan iyon. Para sa kanya, dahilan iyon para asarin. Pero hindi niya alam, hinahanap niya lang pala ang atensyon na hindi niya makuha sa bahay. Kapag tumatawa ang mga kaibigan niya sa jokes niya, pakaramdam niya ay mahalaga siya. Kapag may nasasaktan siya, pakaramdam niya ay may kontrol siya sa mundo. Pero noong araw bago ang malaking kaganapan, napapagalitan siya ni Mang Cesar dahil sa mababang marka. Wala kang ginawa sa eskwela kung hindi magpatawa, sermon ng lolo niya. Hindi niyo po ako maiintindihan, mahina niyang bulong. Anong sabi mo? Tanong ng lolo niya, mataas ang boses. Wala po. Lumabas siya ng bahay, naglakad sa dilim. At doon siya nakaramdam ng lungkot na hindi niya maipaliwanag. Kaya't kinabukasan sa eskwela, mas nagiging matigas ang loob niya para may tago ang iniiyak na bahagi. At nang makita niya ulit si Gio, parang lumabas ang lahat ng kupas na emosyon. Uy multo, saan ka na naman pupunta? Biro niya. Ngunit hindi niya alam, ilang oras na lang ay magbabago na ang tingin niya sa batang palagi niyang inaapi. Minsan, kahit gaano kakaingay,
May katahimikan sa puso mong hindi mo alam na naghahanap ng liwanag. At ang liwanag na yon ay manggagaling pa sa iba na halos hindi niya kinikilala. Recess, ang pinakamainit na bahagi ng araw para sa mga estudyante. Lahat ay nagsisilabasan, naghahabulan, pumibili ng pagkain, tumatawa at nagsisigawan. Lahat maliban na lamang kay Gio. Mukhang nawala na naman yung tahimik sabi ni Lem. Liga, hanapin natin. Suwestyon naman ni Bobby. Hindi lang dahil sa pambubuli, kung hindi dahil talagang nagtataka na siya. Pumayag naman ang tatlo. Pasimple silang lumabas sa loob ng classroom. Naglakad papunta sa corridor. Nakita nila si Gio, bitbit ang lumang bag at baon na nagmamadaling lumingon-lingon. Tara, sundan natin, utos ni Bobby. Sa unang pagkakataon, hindi sila natatawa. Ang laman ng isip nila, saan ba talaga pupunta ang lalaking yun? Naglakad sila sa makipot na daan sa likod ng school building. Minsan, sumisilip sila. Minsan lumulusot sa mababang alulod para hindi makita. Hanggang sa nakarating sila sa bakanting lote. Napakatahimik ng lugar. Malinis ngunit halos walang pumupunta. May malaking puno ng santol. At sa lilim nito ay naroon si Gio. Nakaupo sa lupa. Maingat na binubuksan ng baon. At laking gulat ng apat sa kanilang nakita. Sa maliit na plastik ay mayroong lamang kanin. At sa ibabaw nito, kaunting toyo at mantika lang. Walang ulam, walang prutas, sapagkat walang pambili ng kahit na ano sa kantin itong si Gio. Tahimik si Gio habang kumakain, pero hindi yon tahimik na masaya. Tahimik na mayroong bigat. Napahinto si Bobby. Parang may kumalabit sa puso niya. Yan ang kinakain niya araw-araw? Bulong ni Janus. Hindi makapagsalita si Lem. Si Rodel, nakayuko na lang, sapagkat parang nagkaroon ng awa ang puso niya. At si Bobby, biglang parang may bumagsak na bato sa dibdib niya. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung papaanong huminga ng maayos. Nakita niyang pinili ni Gio ang lugar na iyon dahil ayaw nitong makita ng iba ang baon niya. Nakita niya ang tunay na dahilan ng katahimikan ng binata. Guys, mali ata ang lahat ng ginawa natin, mahina niyang sabi. Ha? Tanong ni Lem. Hindi natin siya dapat inaasar. Ganito pala ang kalagayan niya. Halos pabulong na pahayag ni Bobby. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naintindihan niya ang salitang habag. Hindi awa, kung hindi pang-unawa. Tumalikod silang apat na hindi alam kung papaanong haharap kay Gino kinabukasan. Ngunit sa puso ni Bobby ay mayroong nagbago. May pintong bumukas. At ang pintong iyon ay magdadala sa kanya sa pagbabago na hindi niya akalaing magagawa niya. Pag-uwi ni Bobby sa kanilang bahay, hindi siya makapaglaro, hindi makapagbukas ng TV, hindi makapag-scroll sa cellphone. Paulit-ulit ang eksena sa isip niya. Si Gio, nakaupo sa lupa, kumakain ng kanin na may toyo at mantika. Ang mga mata nitong tila pagod pero pilit na lumalaban at pilit na matatag. Para bang may humila sa loob niya. Hindi yon awa, hindi rin guilt lang. Mas malalim pa. Parang may tinanggal sa dibdib niya at naiiwanay ang isang espasyo na ngayon lang niya naramdaman. Kinagabihan, habang kumakain sila ni Mang Cesar, tahimik lamang si Bobby. Ba't hindi ka madaldal ngayon ha? Tanong ng kanyang lolo. Lo, hindi niya alam kung papaanong uumpisahan. May nakita po ako, patungkol po sa kaklase ko. Ha? Taas kilay si Mang Cesar. Kawawa po siya lo. Hindi ko po alam pero hindi niya na tinapos pa ang kanyang sasabihin. Para bang hindi niya kayang magsalita. Mukha mang matigas si Mang Cesar, lumambot ang mukha nito nang makita ang kanyang apo na parang umiiyak. Apo, minsan mabigat para sa bata ang mga nakikita.
Pero kung may magagawa ka, gawin mo ang tama, sabi ng kanyang lolo. At yun ang naging simula. Pagbalik ni Bobby sa school kinabukasan, agad niyang kinausap sina Lem, Janus, at Rodel. Guys, mali talaga ang ginawa natin. Seryosong sabi niya. Tahimik lamang ang tatlo, walang kumontra. Kailangan natin siyang tulungan, dagdag ni Bobby. Pumunta sila kay Teacher Arlene. Nagulat ito nang dumating ang apat na mas kilala sa kalokohan. Ma'am, may sasabihin po kami, bungad ni Bobby. Isa-isa nilang ikinuwento ang nakita nila. Si Teacher Arlene ay napabuntong hininga, halatang naluha. Salamat sa pagsasabi ha. Makakatulong tayo kay Gio, pero hindi tayo dapat gumawa ng paraan para ipahiya siya. Gusto ko, maramdaman niyang may nagmamahal sa kanya at hindi siya nag-iisa. Ngumiti si Bobby. Ngayon lang siya nakaramdam na parte siya sa isang mabuting gawain. Ma'am, gusto po namin siyang sorpresahin. At nagsimula na nga silang magplano. Nagambag-ambag ng baon. Nagdala ng gamit. May nag-donate ng bagong lunchbox. Si Bobby mismo ang bumili ng paboritong juice. Kahit hindi niya masyadong alam ang gusto ni Gio. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya gumawa ng plano para manakit, kung hindi para magpaligaya. At sa loob niya, may naramdamang kakaiba. Parang may humiipo sa puso niya. Parang tinutulungan siya ng Diyos na makita ang tama. Kaya naman nang sumapit uli ang recess, habang lumalabas ang mga estudyante, pumunta si Bobby sa harap ng classroom. Nakita niya si Gio. Papaalis na sana. Pitpit ang lumang bag. Gio, sandali, tawag ni Bobby. Natigilan si Gio. Hindi niya alam kung may gagawin na namang masama si Bobby sa kanya. Pero tumingin siya ng may kaba. Gio, huminga ng malalim si Bobby. Sorry Parang natulala naman si Gio. Ha? Mahina niyang tanong. Sorry. Sorry sa lahat ng ginawa ko. Sa pang-aasar. Sa pagsunod namin kahapon. Sa hindi ko pag-intindi sa'yo. Hindi tumingin si Bobby sa mata niya. Halatang nahihiya ito. Bakit? Bakit mo to sinasabi? Tanong ni Gio. Halatang nalilito. Kasi mali lahat. At kasi nakita ka namin. Sagot ni Bobby. Anong nakita nyo? Yung baon mo. Napayuko si Bobby. Nanlamig naman si Gio. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo o umiyak. Pero Gio, hindi kami nandito para pagtawanan ka. Dagdag ni Bobby. Sumulpot sina Lem, Janus at Rodel. Pero ngayon ay tahimik. Tara, sama ka sa amin. Yaya ni Bobby. Ha? Saan? Ngumiti si Bobby. Hindi na tulad ng ngiting may pang-aasar noon. Lika, pagtiwala ka lang. Promise wala kaming gagawing masama sa'yo. Dahan-dahan silang naglakad pabalik ng classroom. Kinakabahan naman si Gio. Hindi alam ang mangyayari. Pagbukas niya ng pinto. Surprise, Gio! May nakahandang munting handaan. Sandwich, juice, prutas, at may malaking bag ng school supplies. Si Teacher Arlene ay nasa gitna. Halos malaglag ang bag ni Gio. Para sa iyo ang lahat ng to, Gio. Sabi ng teacher. Dahil gusto naming maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Dagdag naman ni Bobby. Hindi makagalaw si Gio. Napaluwa siya. Hindi dahil sa hiya. Kung hindi dahil sa unang pagkakataon ay merong nagmalasakit sa kanya. Lumapit si Bobby. Dahan-dahan. Parang natatakot na baka hindi siya tanggapin. Pasensya ka na, Gio Hindi kita naintindihan noon. Pero gusto kong maging kaibigan mo. Pwede ba? Tumango si Gio. Medyo umiiyak habang nakangiti. At doon nagsimulang mabura ang linyang naghihiwalay sa kanila. Hindi lang nagtapos ang sorpresa sa classroom. Pinuntahan nila ang bahay ni Gio kasama si Teacher Arlene.
May dala silang groceries, bagong sapatos, at simpleng tulong mula sa mga nag-ambagan na mga magulang, kaklase, at pati na rin mga guro. Nagulat si Aling Tara. Hindi makapagsalita. Si Mang Efren naman ay napaupo. Hawak ang dibdib, pero may matamis na ngiti. Anak, anong ginawa mo? Bakit? Bakit ang dami nito? Nanginginig na tanong ni Mang Efren. Si Teacher Arlene ang sumagot. Napakabait po ng anak ninyo. At may mga kaklase siyang nagmalasakit dahil nakita nila ang kabutihan niya. Tumingin si Bobby kay Mang Efren. Sir, pasensya na po kung inasar ko po si Gio noon, pero gusto ko pong bumawi sa kanya. Hawak ni Mang Efren ang balikat ni Bobby. Anak, salamat ha. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang tulong na ibinigay ninyo. Hindi nakapagsalita si Bobby. Parang may init na pumasok sa puso niya. Hindi galit, hindi yabang, kung hindi pagmamahal. Sa mga sumunod na linggo sa eskwela, nagbago ang lahat. Hindi na si Gio ang batang tahimik na nagtatago. May mga lumalapit na sa kanya. Kinakausap siya ni Lem patungkol sa drawing, ni Janus naman patungkol sa laro, at ni Rodel patungkol sa assignment. At si Bobby, lagi siyang nasa tabi ni Gio. Hindi na bully, kung hindi kaibigan, kasangga, at itinuturing niya si Gio na parang kapatid. Minsan, nagkwentuhan sila sa ilalim ng puno ng santol. Gio, alam mo ba, hindi ko alam kung bakit ako naging ganyan dati. Siguro dahil nalulungkot din ako. Amin ni Bobby. Tayong dalawa pala, parehong merong itinatago. Sagot na ba ni Gio habang nakangiti. Tama ka, sad ni Bobby. Pero masaya ako kasi parang ginamit ako ni Lord para tumulong sa'yo. Ngumiti si Gio. Tumingin sa puno kung saan siya palaging kumakain noon. Siguro, hindi lang ako ang pinagaling niya, pati ikaw. Nagkatawanan sila. At sa munting bakanting lote na dati ay simbolo ng kalungkutan, ngayon ay nagiging lugar na ng pag-asa. Lumipas ang mga buwan. Pareho silang nagbago. Mas naging masigla si Gio. Mas naging mabait. At mas naging responsable si Bobby. At ang buong klase ay natuto. Ang bakanting lote naman, hindi na naging bakante. Dahil doon nabuo ang pagkakaibigan at kabutihan na magbabago sa buhay ng dalawang batang akala ng lahat ay magkaiba, pero pareho palang naghahanap ng pangunawa. Ngayon, patuloy ang dalawa sa pag-aaral. Sila ay magkaibigan na, kasama ng mga barkada ni Bobby. Patuloy nilang aabutin ang kanilang mga pangarap. Si Gio, pangarap na makapagtapos at makapagtrabaho para siya'y makatulong sa kanyang mga magulang at para matupad ang kanyang pangarap balang araw. Si Bobby naman, ganun rin ang gagawin. Pero higit sa lahat, ang pinapanalangin niya ay makasama niya ang kanyang mga magulang na hindi na siya palaging nag-iisa, nakasama lang ang kanyang lolo. Naniniwala sila na darating ang araw na matutupad ang kanilang mga pinapangarap. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ipinapaalala nito sa atin ang ilang mahalagang bagay. Una, lahat ng tao ay may kwento. May masaya, may malungkot, may tinatago. Hindi natin alam ang bigat na dala nila. Kaya bago tayo umusga, bago tayo mang-asar, alalahanin nating baka ang taong tahimik ay mas malakas pa kaysa sa tingin natin. Dahil araw-araw silang lumalaban ng hindi natin namamalayan. Pangalawa, ang kabutihan, kahit maliit, ay nagpapabago ng buhay. Ang munting malasakit, kahit pasimpleng lunchbox lang, ay kayang magbukas ng pintuan ng pag-asa. Ang pag-unawa ay mas mahalaga kaysa sa panunukso. Isang mabuting gawa, mula sa isang binatang inakala natin ay masama, pero naging liwanag pa sa binatang halos sumuko na sa hiya at lungkot. Pangatlo, may kabutihan sa bawat tao. Kailangan lang ng pagkakataon para ito ay lumabas.
kahit pa ito ay katulad ni Bobby noon. Kung minsan, may mga tao tayong makikitang parang masama, pero hindi natin alam, sugatan lang rin pala sila. At kapag nakakita sila ng katotohanan, kayang-kaya nilang magbago. Pang-apat, ginagamit ng Diyos ang kahit sinong tao upang maging daluyan ng biyaya. Hindi mahalaga kung gaano tayo kahina, katiwala, o kaloko minsan. Kapag kinising niya ang puso natin, kaya nating maging dahilan ng pagtulong, pagmamahal, at pagbabago ng kapwa. Kaya naman sa kwentong ito, ay matututunan natin na minsan, ang taong pinakamalayo sa kabutihan ay siya pa palang gagamitin ng Diyos para magdala ng liwanag. Sino nga bang mag-aakala na ang dating inaasar-asar at ang dating nangaasar ay magiging mabuting magkaibigan? Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.